Ayan, i-record ko po ito para sa mga hindi nakaka-attend palagi ng Thursday natin. Ayan, Sister Lisa ng Arizona, hello, ayan. So, ibibigay ko na po ang mic natin sa ating special guest for today from Japan at tatalakayin niya sa ating lahat kung ano nga bang ibig sabihin ng the mark of the beast. Ayan, biblical meaning mga kapatid ang kanyang ibibigay. So, gabayan po siya ng ating Panginoon. Ayan. Go ahead po, Sister Ruby May Marcy. Sa'yo na po ang mic. Ayan. Ayan, pinagpalang morning sa lahat. Is my voice okay po? Okay. Rinig niyo? Ayan, pinagpalang umaga po sa lahat and pinagpalang araw naman po sa mga kapatid natin sa Dream Team Jesus. I am so very excited to share sa inyong lahat yung The Mark of the Beast. Actually, excited po ako kasi this is my first time na ma-share ito sa inyo. Kaya I believe by the power of the Holy Spirit, maihayag sa inyo yung katotohanan tungkol sa Mark of the Beast. Okay po ba? So, but before that, I will pray lang po sandali. Father God, thank you so much on this beautiful day. Pinagkaloob mo sa bawat isa amin with the beautiful ladies that you've given to us, oh Lord Jesus. Lord, nagpapasalamat po ako kasi naririto sila ngayon, naririto kami, Panginoon, upang marinig namin ang mensahe na gagaling sa iyo. This is a timely message, oh Lord Jesus, because every one of us, Lord, inaasam namin na makita namin, Panginoon, yung mga bagay na maaring mangyari sa panahon ngayon. Tulungan mo kami, Lord Jesus, na maging handa sa iyong pagdating. Tulungan mo kami, Panginoong Jesus, na maging handa sa mga bagay na pwedeng dumating sa mundong ito at huwag mo kami hayaang matakot kung hindi kami, Panginoong Jesus, ay laging nakatuon sa iyo. Salamat po sa platform ng Dream Team Jesus na ginagamit mo, Panginoong Jesus, at sa mga kababaihan, the women that are you're calling right now, O Lord. Inataas po namin sa iyong kadakilaan ng lahat ng ito, and we ask the power of the Holy Spirit to lead us, to guide us, and to enlighten us, O Lord Jesus, para sa mensaheng ito. Sa iyo to, Panginoong Jesus, ikaw ang mapapurihan, ikaw ang madakila, at ikaw, Panginoon ko, ang mag-glorify. All this we ask in Jesus' mighty name. Amen and amen. Ayan. So ito po ang ating topic for this morning. Ayan. The Mark of the Beast. Ayan. Ito po ay Dream Team Jesus Editions. Salamat sa Panginoon sa pagbibigay po sa akin na pagpapaunlak ni na gawin ko ito pong mensaheng ito. Ayan. So alam niyo po, napakaganda po. As I said, this is a timely message. At makikita po natin while studying this, ayan, meron pong binigay sa akin si Sister Mary. Yun pong sa ginamit po ng parang explanation ng tito niya na nakita ko po na meron ding yung parang hawig dun sa sa unawa ko po sa Mark of the Beast. Kaya po yung gagamitin ko. Napakaganda po nito because this issue is very controversial and pinaka-importanting paksa po pagdating sa Revelation. So maraming tao po natatakot sila kapag naririnig nila yung 666. May mga nagsasabi ito daw po ay microchip. Meron naman sabi, vaccine daw, yung corona vaccine, o kaya naman yung mga technology right now, the AI. Pero alam niyo po, before we look on that, kailangan po muna nating tignan at basahing mabuti ang revelation because people are afraid to read the revelation. Pero mas gusto nilang nakikinig na lang at nagsusearch sa mga SNS. But I believe it is you and the Holy Spirit, kailangan basahin nating maigi ito. So ang usapin po ng Mark of the Beast ay hindi lang po usaping technology. Ito po ay usaping worship and loyalty. So before we go in the lesson, we need to study and understand ito pong mga sumusunod na flow po ng study natin. Gagamit po ako ng 5W and 1H. Minsan po pag sa mga mahihirap na topic, mas gusto ko pong gumamit ng 5W and 1H, yung parang who is the beast? What is the mark of the beast? Yung the truth about the 666 based on the Bible. When will it happen? Maghahapyaw po ako sa tribulation period and rapture. Pero hindi po ito yung topic natin, hapyawan ko lang po. Why must this happen? Where does this all lead us? So makikita rin natin, hapyaw din po, final judgment, millennium reign, and eternity. And how must I stand my faith now? So ayan po yung 5W and 1H. Nagagamitin ko pong flow ng ating pong usapin. So bibilisan ko lang po kung medyo sobrang bilis masyado. So
anuhan niyo lang ako, sabihan niyo lang po ako, ha? So this morning, ang ating pong, or this araw, ang ating pong topic, at passage ay nasa Revelation 13. Nagay ko ba? Ay, hindi. So, ang ating pong passage ay nasa Revelation 13, verse 16 to 17. So, basahin na lamang po natin, ha? So, and he causes all, both small and great, rich and poor, free and bond, to receive a mark in their right hand, on and their foreheads, and that no man may buy or sell, save he that he mark. Ayan. So, makikita po natin kung ano po yung nangyari dito sa Revelation 13. At before po tayo mag-deep down dun sa verses na gagamitin natin, let's ask ourselves right now, ngayon po, sa mga panahon na ito, no, na kapag po ba tayo nagigipit sa sitwasyon, alin po yung mahalaga sa atin? Yung pong sikmura ba natin o yung pananampalataya natin? Kasi po, time will come, dito masusukat yung pananampalataya natin. Hanggang saan kaya po natin kayang magtiis at manindigan para sa ating pananampalataya. Because in the beast in Revelation 13 will come out at yung pong mga pananampalataya ng bawat isa matitis. Ayan. So ang tanong, sino ba itong beast na ito? Sino ba itong beast na ito? Hindi ko na masyado, baka kasi dumami yung slide ko. So, na lang, isang mabilisang, one slide. Ayan, sa Revelation 13 po, makikita natin yung dalawang beast. I hope you already read the Revelation 13. If not, hindi pa po masyado, kung hindi mo pa nababasa. So, later on sa ating pag-aaral, I encourage you to read. So, ayan. So, sa Revelation 13, may dalawang beast po tayong mababasa. Ang unang beast ay the Antichrist, the political power, and the second beast ay the false prophet, o yung tinatawag na religious power. Ayan, may religious power. Bago po natin pag-aralan yung mark of the beast, kailangan muna natin pong makilala kasi yung beast na ito, yung dalawang ito. Yan. Kasi kung hindi po natin madidiscern kung sino tong dalawang beast na ito o yung Antichrist, maaari po tayong mahulog dun sa sistemang iaalok niya. So, who is this beast in the Revelation? Sa Biblia, ang beast po ay hindi po literal na halimaw na parang Godzilla. Alam niyo yun, yung parang dito sa Japan, may movie na Godzilla lumabas dun sa ilalim ng dagat. Ayan, so hindi po siya ganyan na halimaw na lalabas na may mga 7 ulo na parang pelikula. It is a symbol of global power system. Tandaan niyo po, simbolo. Sa Revelation, marami po diyang symbols. Ayan. Kaya marami pong natatakot kasi they thought na it likes a horror movie. So, ito po ay isang gobyerno, a symbol of power. Isang gobyerno o makapangyarihang nilalang na nais po na magtangkang palitan ang Diyos. Matandaan niyo po ha, ang Antichrist o ang unang beast, siya po ay mag-aalok ng kapayapaan at solusyon sa problema ng mundo. But ang inaalok po nito ay ang iyong pagsamba. So yan po. So let's gonna deep dive on this Antichrist, itong first beast na ito. So, ang Biblia po, hindi nagbigay ng pangalan kung sino ang first beast. Kaya hanggang ngayon, marami pa rin mga theologians and Bible scholars na they are trying na malaman kung sino ba ito. Of course, meron pong the same name, mamaya po bibigay ko. Ayan. Na merong complete total of his name na 666. Yeah. So, hindi lang po yan 666. It's a total of 666. Okay po. So, binigyan po tayo ng malinaw na larawan para hindi po tayo maloko. Yan yung kagandahan ng Revelation, kaya dapat po binabasa natin. Ang first beast sa Revelation 13 ay simbolo ng isang end-time world ruler at world system na empowered mismo ng dragon. When I said dragon, when sa Revelation, pag binanggit na dragon, ang meaning po niyan ay si Satan.
So hindi siya ordinaryong leader. This Antichrist, this first beast is not an ordinary leader. Siya po ang magiging mukha ng global rebellion laban sa Diyos. Sabi sa Romans 13 verse 2, the dragon gave him his power, his throne, and great authority. Ibig sabihin, ang beast ay magiging napaka-influential, napaka-makapangyarihan at napakatanyag. Pero ang pinanggagalingan po ng power niya, hindi sa Diyos, kundi sa kaaway. As I said in Revelation 13 verse 2. So makikita rin natin na ang beast ay political at end-time ruler. So political dahil meron siyang authority over every tribe, people, language, and nation. So hindi lang one country yung pamumunuan niya. This is the buong mundo. Ayan. So wala pa naman po tayo sa panahon natin, nakikita natin na isang political o global end ruler na tumatayo ngayon. As you can see, no? Wala pa po. Pero maya-maya, titignan natin how this is happen and kung paano ito mangyayari at paano ito magiging imposible. Ayan. So kung iisipin natin, syempre hindi naman papayag ang Japan na merong mas may tatayo sa kanila. O, di ba? So hindi rin papayag ang Amerika in case. O, hindi ba po? So pero, ayon sa Biblia, mangyayari ito. So ngayon, dahil nga po, siya yung tatayo na may authority sa lahat ng tribe, people, language, and nations, at ruler, siya yung magiging ruler, dahil susunod sa kanya ang mga taong hindi po nakasulat sa Book of Life. Malinaw na nakalagay yan sa Revelation. Malinaw na marami siyang madideceive. And sabi nga po sa Mateo, even the mga pinili daw po ay madideceive. Kaya tayo ngayon, makinig po tayong mabuti. Okay? So ano bang strategy? What is the strategy of this beast? Para po magkaroon tayo ng idea. One of his strategies, pinakamalinaw na strategies niya, is the economic control. Bakit sa economy niya, balak atakihin yung mga tao? Dahil alam po ng kaaway na ang tao ay madaling mapasuko kapag ang usapan ay survivability. Na kapag halimbawa, hindi ka na makabili ng pagkain ng anak mo, pag hindi ka na makapag-transact sa mga bangko, kapag wala ka ng access sa mga basic needs mo, doon susubukin ang iyong pananampalataya. Ang beast ay gagamit po ng system of convenience para atakihin ang tao. So it likes na sasabihin niya na parang tanggapin mo lang ito, magiging madali yung buhay mo. Something like that. Sumunod ka lang, makakakain ka. Something like that. Pero, ipatutupad niyang sistema na aakalain mong magbibigay ng kaginhawaan. Pero ang layunin niya, walang iba, is pagsamba sa kanya. At ito yung global system na humihingi ng loyalty para i-worship siya. Okay po, yan ang strategies nitong Antichrist. So isipin nyo, meron na ba ngayon yan? Wala pa po, no? Okay. So ano po yung character ng beast na ito? So dapat po makiintindihan kasi wala siyang name. But he has a character na kung dumating man yung pagkakataon na ito, makita po natin, ma-discern natin. So, una po, he is a blasphemous, anti-God, anti-Christ, at persecutor ng mga tunay na mananampalataya. Sabi po yan sa Revelation 13 verse 7. Sabi doon, it was allowed to make war on the saints and to conquer them. Kaya kung sino man tong beast na ito, malinaw ang pattern. Siya ay leader at sistema na tututol sa Diyos. Babalik ta rin niya ang tama at mali at pipilitin ng mundo na sumunod sa Kanya. So hindi natin kailangang hulaan ang pangalan ng beast na ito o ang Antichrist na ito. Ang kailangan lang nating bantayan ay yung pattern na gagawin niya, yung strategies na gagawin niya. Kapag may tumayong sistema o leader na gustong kontrolin yung buong mundo, gustong baguhin yung katotohanan ng Diyos, gustong patahimikin yung mga faithful believers of Christ, at gustong pilitin ng mga tao sumunod kahit labag sa salita ng Diyos, malakas po ang amoy. That's the beast system.
So ano po yung dapat nating tandaan dito? Kapag may dumating na isang leader or pinuno na tatayong magiging answer sa lahat ng problema ng economy ng buong bansa, as I said, buong bansa, hindi po to isang country lang ha, kundi buong mundo. Tapos, meron siyang political power, lakas, na para bang kaya niyang paamuhin, kaya niyang pasunurin yung iba't ibang mga may political power and country sa mundo na naglalayong itaguyod. Ito rin siya. Siya po yung maglalayong itaguyod yung peace and security sa buong mundo, especially sa Middle East. Ayan, so ang kita po natin, sobrang gulo sa Middle East. But one day He will stand and will give peace and security sa Middle East. Magbibigay siya ng solusyon sa lahat ng problema ng buong mundo, sa mga kagutuman, hindi lang po sa peace and security. Yan. I-endorse din siya ng mga malalaking, mga makapangyarihang tao o bansa sa mundo bilang sagot sa lahat ng mga problema na tila baga siya yung lalabas na hero. Paglulunsad din siya ng sistema na kung saan lahat ay pipiliing umayon at sumunod sa iisang sistemang ito. Ayon po yan sa Revelation 13. Na kapag dumating na yan at nakita po natin ang lahat ng ito, siya ngayon ang tinatawag na Anti-Kristo. Of course, before, sa Old Testament, hindi pala, sa New Testament, may mga tinatawag ng Anti-Kristo. Pero mamaya makikita natin bakit ito na yung talagang higher to the higher Antichrist. Okay po? So, sino naman itong second beast? Alam niyo po, maraming argument pagdating sa second beast. Pero ang mga theologians and Bible scholars, second beast daw po ay merong religious power. Kaya ang tawag sa kanya ay false prophet. So ano naman ang kinalaman nitong second beast na ito sa first beast na nakita natin na magro-rule, may kapangyarihan, political power, ito pong Antichrist. So anong kinalaman niya? Itong second beast na ito dun sa first beast. Pagkatapos po ng first beast, ipinakilala po sa Revelation 13:11 ang isa pang creature. Siya po yung tinatawag na false prophet. Kasi kung ang first beast ay political at global ruler, ang second beast naman ay religious deceiver. Siya po ay spiritual partner ng first beast. Sabi ng Biblia, ang second beast ay may dalawang sungay na parang tupa, pero nagsasalita na parang dragon. Ibig sabihin, mukha po siyang mabait, mukha siyang harmless, at parang spiritual leader. Pero ang lumalabas sa bibig niya po, deception, pandaraya, panloloko, na galing sa dragon. O sino ulit ang dragon? Si Satan. Siya ang gagamitin po para linlangin ang mundo sa pamamagitan ng religious influence. So ano po ang trabaho niya, itong second beast na ito? Simple lang, pero nakakatakot pong trabaho nito. Dalihin ang buong mundo para sambahin ng first beast. Yan ang trabaho niya. So sa Revelation 13:12, nakalagay doon, he exercises all the authority of the first beast and make the earth and as his inhabitant worship the first beast. Malinaw, ang second beast, hindi po siya independent. Siya po ay promoter para po sa first beast. Tagapaghayag, tagapag-angkat po ng first beast. Ibig sabihin siya yung magtutulak sa mga tao na paniwalaan nila yung first beast. So paano kaya mangyayari? Ano kaya ang gagawin nitong second beast na ito? Gagamit po siya ng mga sign and wonders and supernatural manifestation. Ibig sabihin, milagro. Sabi po yan sa Revelation 13, verse 13 to 14. He performed great sign, even making fire come down from heaven. Kaya tatandaan niyo po, hindi lahat ng milagro galing sa Diyos. Itong false prophet na to ay gagamit ng yung parang
spiritual power para linlangin ng tao at i-introduce sa kanila itong beast system na ito. Itong beast system na ito daw po ay yung tama, mabuti at dapat sundin. So dahil makikita ng buong mundo, nagagawa siya ng milagro, lahat ng mga tao mamamangha. At siya yung magpipilit sa mga tao na paniwalaan na itong ginagawa ng Antichrist na ito o yung sistemang iaalok ng Antichrist na ito ay magiging sagot sa lahat. So nakita niyo po, no? Parang one world, parang one world system and one world religion. Diba? Imagine, there's a lot of religion sa buong mundo. Pero dahil sa gagawin nitong second beast na ito, mamamangha ang mga tao na hindi nakakakilala sa Panginoon. At magiging cause para sila ay maniwala sa sasabihin ng first beast. So dito papasok yung mark of the beast. Ayan. Kasi ang second beast na ito, siya po yung magpapatupad ng economic control. Siya yung magsasabi na walang pwedeng bumili, magbenta, maliban sa may mga marka. Yan, nagets nyo? Kaya ang first beast o yung political ruler, siya yung political ruler, kaya yung first beast. Pero yung second beast, religious enforcer at economic controller. Siya yung magpe-pressure sa mundo na sumunod sa beast system. Noon, I thought it was the first beast. Pero pag binasa mong maigay, yung Revelation, makikita mo na siya yung parang puppet ng first beast. Lahat manggagaling sa first beast, pero gagamitin yung second beast para paniwalain yung mga tao. Lalo na when he performed miracle. Kaya anong relasyon nila? Yung Antichrist, ulo ng global religion, pero yung false prophet, yung magiging bibig, kamay, at propaganda machine ng first beast. Okay po? Ang first beast, sa kanyang kapangyarihan. Ang second beast, siya po yung deception. Yung first beast, siya yung magiging ruler. Ang second beast, siya yung false preacher. So magkasama po silang magtatayo ng isang political and religious system na tutol sa Diyos at sa kanyang mga anak. Diba? So nakita niyo po, for sure, kung magkakaroon ng mga ganyan, magkakaroon ng persecution sa mga tunay na mananampalataya ng Diyos. So, let make it, So, bakit ko po pinapaliwanag sa inyo yung tungkol sa dalawang beast na ito? Kasi po kailangan muna natin kilalanin ang dalawang beast na ito para makita po natin na yung mga mark of the beast na pag-uusapan natin mamaya ay hindi po aksidente. Ito po ay final seal ng loyalty sa kanila. Okay? So malinaw, bago po dumating ang marka, so bago magkaroon ng mga ganyan, darating muna yung deception. Bago dumating yung economic pressure, darating muna yung spiritual compromises. Bago dumating yung marka, darating muna yung battle sa isip at puso ng mga tao. Ayan. So magkakaroon sila ng question. Ito ba kaya yung magiging sagot sa problema ng mundo? Ito na kaya yung maglalapit sa amin sa Diyos? O kaya naman, maku-question nila yung faith nila. Ito na kaya yung sinasabi sa Revelation kung nagbabasa sila ng Revelation. Okay po? So makikita natin dito na kinakailangan po nating magkaroon ng knowledge how this first beast and second beast. Hindi tayo basta-basta. Kung meron po tayong knowledge dun sa strategies nila, sa mga characteristic nila, at sa mga gagawin nila, hindi po tayo basta-basta mabibiktima ng sistema o yung mga pattern na gagawin nila. Maiintindihan natin. We will understand that this is not just a barcode, this is not just a microchip or a QR code. It is about worship and loyalty. Ngayon po, tanungin natin yung mga sarili natin. Nakikita mo na ba yung mga pangyayari at nangyayari sa mundo ngayon na parang rehearsal of what is coming near the future? Yung parang ang mundo nagre-rehearse na. Diba, bago dumating yung tunay na stage play, bawat nag-a-act dyan, meron yan silang rehearsal. And paulit-ulit yan ginagawa. Tama?
bago dumating yung final stage play. Alam niyo po, pinakamagandang example ng rehearsal is yung coronavirus. Alam niyo po ba, ang corona is like a rehearsal of a global chaos. Kasi buong mundo nagkaroon ng kaguluhan that time. Maraming tao, akala nila ang vaccine, even me, I thought it was the beast, mark of the beast, yung vaccine. Noon, I thought it was. Pero ang totoo, ito pong nangyaring ito, paghahanda lamang po upang makita kung ang mga tao ay tatanggap ng vaccine when maipit sila between their works and their life survival. Ibig sabihin, rehearsal pa lang yung mga nangyayari. Nakita niyo po, maraming mga bansa na may mga worker na kapag di sila nagpa-vaccine, hindi sila makapasok sa Pilipinas. Pag wala silang patunay na sila ay vaccinated, hindi sila pwede lumabas para bumili ng something. This is not the mark of the beast. That is a rehearsal of something is coming bigger than the coronavirus. So, the corona is just natural virus. I believe it's a handmade virus. For me, yan, hindi pa ako makikipagdalo sa inyo. I believe that was planted long time ago. And I believe all of that is a test ng mga global elite, kilala natin, the elite of this world, to see kung paano ba kakapit? Kakapit ba ang mga tao? Maniniwala ba sila sa solusyong ilalatag nila? Have you ever heard the global reset? Narinig niyo na ba yan? Diba, parang ipupush nila to sa 2030. Hapyawan ko lang konti. Ang Global Reset ay isang global initiative, World Economic Forum. Ang layunin po niyan, rebuild the world economy, digital transformation, sustainable future. Hindi natin sinasabi na ito yung beast system, ha? Hindi po. Pero ito yung uri ng sistema na magpapadali sa propesiya ng Revelation. Inuulit ko po, ito yung kind of system that will help the prophecy of the Revelation to push forward yung Great Reset. Ito po, I said, hindi po yung Great Reset ang pangalan ng system na itatayo ng Antikristo. Why ko po sinasabi? Kasi hindi pa dumadating ang Antikristo. Buhay na ba siya ngayon? Many theologians and Bible scholars said, yes, buhay na ang Antikristo ngayon. Pero ang prinsipyo nitong Great Reset, pareho. At saka yung mangyayaring beast system, centralized power, controlled economy, and forced compliance. So ngayon nakikita natin that the world is going. Ang mundo ngayon, papunta dyan sa this kind of system, bit by bit, unti-unti. So, ngayong may clue ka na sa first beast and second beast, papasok na tayo sa pinaka-controversial topic, the mark of the beast. O, kilala na natin si first beast and second beast. So, what now is the mark of the beast? Ano ba itong mark of the beast na ito? Ayan. Pagkatapos nating pag-usapan ang beast at ang global system na darating, ito po yung mga madalas tanong ng tao. Ano ba talaga ang mark of the beast? Hindi po tayo pwedeng manghula o mag-base lang sa social media o naririnig natin. We need to go back to the Bible. We need to read the Revelation and ask the Holy Spirit for guidance. I'm not saying that yung nilalatag ko sa inyo ay ito yung katotohanan, but I believe you have, you can check the sources, the tools, that everything that is given right now. There's a lot of mga Bible scholar and theologians and ang tinatawag natin mga end-time teacher na pwede po natin i-follow at pwede po natin pakinggan. So I will just give you a disclaimer lang. This is not saying that mine is the real one, but I believe may bibuksan po yung isipan natin tungkol dito sa katotohanan about the 666. Okay po? So the truth about the beast or the mark of the beast. So una, the mark of the beast is a mark of allegiance. Ayan, yun na sa 1, 2, pang-apat. Not accidental, conscious allegiance. So, sabi po sa Revelation 13:16-14, He causes all to receive a mark, and that no one may buy or sell unless he has the mark.
Ang mark of the beast po ay hindi simpleng technology pala, ayun. Hindi yan parang yung microchip na ilalagay sa utak mo Mhm. o digital ID or simpleng QR code. Mhm. Ito po ay marka ng katapatan, allegiance. It is a sign of loyalty, worship, and submission to the Antichrist. Ang sabihin po ng allegiance, if I'm not, tama, ewan ko lang kung tama po yung pronunciation ko. Ito yung pagpili kung sino ka or kanino ka magiging tapat, Yes. kanino ka susunod, at kanino ka magpapa sa ilalim. Mhm. Okay po? So, hindi aksidente na ang mark ay connected sa worship. Kasi hindi po ito parang tinatuan ka lang. Ito po ay spiritual decision. Uulitin ko po to make it clear. This is a spiritual decision. The mark is connected to worship, not just technology. Sabi sa Revelation 14:9-10, if anyone worship the beast in his image and receive his mark, anyone who receive the beast and receive his mark, hindi aksidente. Hindi po yan mistakable na parang naloko tayo o nadaya tayo na biglaan na lang natatakan at sumang-ayon. Ito po ay conscious choices mo to reject God and follow the beast. Malinaw po? The mark is placed on the forehead and right hand. Ito maganda. Yan. Sa Revelation 13 verse 16, mababasa natin yung tatak. Sabi doon, pinilit ng pangalawang beast, yung false prophet, ang lahat ng taong magpatatak sa kanyang kamay o noo. Tandaan po natin sa Biblia, ang forehead at hand ay may malalim na meaning. Yung forehead, para po yan sa mind, belief, convictions natin. Yung mind, sa gitna. Forehead. Yung hand naman is for action, your behavior, and your lifestyle. Kasi sa Old Testament, meron din pong katulad na mensahe kung saan inutos ng Diyos sa Deuteronomy, if you are taking notes right now, Deuteronomy 6, verse 6-8. Sabi doon, bind them on your hand, frontlets between your eyes, frontlets yung forehead. Itali nyo ang utos na ito bilang tanda sa inyong mga kamay at sa inyong noo. So nakita nyo, meron din pala na katulad nun. So, dito, hindi po ito tungkol sa physical na marka. Ito po ay tinatawag na Hebrew idiom, isang paraan na nagsasabi na hayaan mo na ang salita ng Diyos ang mag-control sa isip mo at gawa mo. So, ibig sabihin, ang marka sa Deuteronomy 6, tungkol sa iniisip mo at ginagawa mo, your beliefs and your behavior. Yan. So, sa Old Testament, inuutusan ng Diyos ang Israel na gawin ito para ipakita kung sino or kanino sila kabilang. So, ang marka po sa noo at kamay ay identity sign para ipakita na sila ay pag-aari ng Diyos. Okay po? Yan yung Old Testament na Deuteronomy na sign sa marka sa forehead at saka sa hand. Ayun, paano ito kahawig ng mark of the beast? Grabe no? Ganito po katuso si Satan. Lahat gagayahin niya sa Diyos. Hindi po sila magkapareho. Pero parallel sila. Parehong noo at kamay. Sa Deuteronomy 6, marka ng pagsunod sa tunay na Diyos. Sa Revelation 13, marka ng pagsunod sa Antichrist o sa beast. Pareho silang simbolo ng loyalty. Tandaan niyo po. Sa Diyos, obedience, love, and covenant. Pero sa beast, it is a loyalty sa beast bilang rebellion, deception, and allegiance. Parehong may kinalaman sa isip at gawa. Noo. Yung noo po, forehead. Meaning, ano yung pinaniniwalaan mo that controls you. Kamay, hand, ano yung ginagawa mo. Kita nyo? That's the final sign of worship and submissions to the beast system. That is the forehead and the hand looks like. Okay po?
So ang marka ng Diyos, pagsunod sa kanyang salita. Malinaw? Pero ang marka ng beast na ito, pagsunod sa sistema ng kasamaan ng mundong ito. So sabi sa Revelation, ang marka ay ilalagay sa right hand and forehand. Tandaan po natin na ang forehead ay simbolo ng isip, belief, and convictions mo. At ang right hand ay simbolo ng gawa, action, lifestyle, and your obedience. Kaya ang marka, hindi lang po physical yan. Ito po ay spiritual. Ito po ay declaration na ang taong tumanggap nito ay pumapanig sa beast system, sa isip at sa gawa. So the mark, sabi po doon, the mark is required for buying and selling. Sabi sa Revelation 17. Ito po yung pinakakilalang mark of the beast na kinakakatakutan po ng mga tao na yun daw po kasi yung gagamitin. Which is said na hindi ka makakapabili, hindi ka So, anything, buy and sell, ayan, for business, for buying anything that you want, yung hindi ka talaga makakapag-transact. Because of the economic control or strategies na sinabi natin kanina, strategies ni Antichrist. So, walang makabibili, walang makapagbebenta, walang makakapamuhay ng normal, maliban kung tatanggapin itong sistemang ito. At ito rin naman yung dahilan kung bakit marami pong tao sa panahon ngayon, kinoconnect po nila yung digital currency, yung mga cashless society at digital ID sa mark of the beast because of that strategies, yung economic control. But still, hindi pa po ito yung mark of the beast, mga kapatid. Kasi malinaw na ang purpose ng mark is economic control. No one can buy or sell unless he has the mark. Ibig sabihin, ang marka yung magiging parang yung marka or the system, the beast system, ang magiging passport para mabuhay sa sistemang ito o sa gagawing ito ng Antichrist. So, kapag walang pagkain, walang trabaho, walang negosyo, walang access sa economy, kung walang itong markang ito. Kaya ang tatanggap sa sistema, susunod at sasamba ay makakatanggap ng parang, ng convenience sa buhay nila doon sa mga tatanggap po, ha? Pero mamaya makikita natin ano ang kalalabasan ng mga tatanggap sa sistemang ito o sasamba sa sistemang ito. The mark of the beast is not accidental. It's a declaration. Walang Christian na accidentally na makakatanggap ng mark. O hindi po yan parang nagpa-register ako ng digital ID. Ito na ba yung mark of the beast? Hindi po ganun. The mark is a public declaration of your loyalty to the Antichrist and rejection sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya walang pwede pong magsabi na hindi ko sinasadya ang pagsunod ko dito. Walang ganun. Mga kapatid, ang mark of the beast hindi po tungkol sa barcode. Hindi tungkol sa microchip. Hindi rin po tungkol sa vaccine. Ang tunay na essence ng mark ay ang worship. Ito yung final seal ng loyalty sa Antichrist. Ito ay public declaration na ang beast na ang sinusunod mo, hindi na ang Diyos. Kaya hindi po yan aksidente, kundi sinadya mong piliin ang sistema ng beast kaysa sa katotohanan ni Kristo para sa convenience mo. Okay po? The mark of the beast is the opposite of God's seal. Ang mark of the beast, kabaligtarin po yan ang seal ng God. Hindi po yan basta number, hindi po yan basta technology. It's a counterfeit. Ito po ay imitation, parang ganyan. Ito ay peking version ng tunay na tatak ng Diyos. Sa Revelation 7, if you are now taking a notes, Revelation 7 verse 3 at Revelation 14 verse 1, makikita natin na mga anak ng Diyos may seal din on their foreheads. At ang nakalagay doon, pangalan ng Ama. Ibig sabihin, ang tunay na mananampalataya ay may tatak ng pag-aari, proteksyon at identity mula sa Diyos. Ito ang tunay na marka. The seal of the Holy Spirit ayon sa Ephesians 1 verse 13. Pero sa Revelation 13, ang beast ay gumagawa rin ng sarili niyang mark. Bakit? Dahil ang kaaway, walang kayang likain.
Kaya ang ginagawa niya, manggaya lang. Kung ang Diyos may seal, ang beast may mark. Kung ang Diyos may bride, ang beast may followers. Kaya kung ang Diyos ay may worshipper, ang beast may worship system. Malinaw na ang mark of the beast, hindi lang yan economic tool. Ito po ay spiritual counterfeit. Ito ay tanda ng loyalty kay Antichrist, habang ang seal of God ay tanda ng loyalty sa ating Panginoong Jesus. Lahat ng magpapatatak o papasok, yan. Sabi natin kanina, alam na natin kung ano yung meaning ng pagkatatak sa hand and sa head. It is your controlled, is your pagsunod doon sa sistema ng beast na ito. It is a system like that na control ka na ng sistema ng Antikristo. So, lahat ng mga susunod dyan, mga tao na susunod dito sa sistemang ito, ay magdadala ng wrath ng Diyos sa buhay nila. Ibig sabihin, tatamasahin nila yung galit ng Diyos. At, of course, hindi magdadala sa kanila sa eternal life. Okay po? Magkaroon man sila ng kaginhawaan sa mundong ito because of worshiping the beast system. Pero alam natin na hanggang doon na lamang silang lahat. Kaya mga kapatid, ang mark of the beast ay external sign ng eternal rebellion. Pero ang seal of God ay external sign ng eternal transformation. Ang marka ng beast, pilit po yan. Pero ang selyo ng Diyos, kusang binibigay sa mga mananalig sa Panginoong Hesukristo. Ang marka ng beast, para yan sa mga tumalikod sa Diyos at hindi pinili ang Diyos. Pinili yung sikmura nila at kaginhawahan sa mundong ito. Pero ang selyo ng Diyos, para sa mga tumanggap sa Kanya, nagtiis at nagpakatapang na tayuan ang kanilang pananampalataya. So at the end times, dalawang grupo lang po. Those who sealed by God and those who marked by the beast. Wala pong neutral dyan. Wala pong pwedeng sabihin, hindi ako pipili. Walang gitna. And wala ding undecided. Sealed by God, tatayuan mo yung pananampalataya mo, o sasama ka sa beast system. The mark of the beast is the final act of revelation. The final act of rebellion pala. Sa Revelation 16:2, Revelation 19:20, and Revelation 20 verse 4, nakalagay po yan, the final act of rebellion. Hindi po ito basta tatak lang. Ito po ay pagsamba at pagsunod sa sistemang ilalapad niya. At lahat ng susunod sa sistemang ito, haharap sa judgment ng Diyos. No excuses. Wala nang repentance after you rebelled to God. At bakit napakahigpit ng warning ng Diyos patungkol dito? Dahil ang marka, hindi lang po yan economic choice. That's eternal choice. Okay po? Pero ang mga tatanggi sa sistemang ito, kahit mawala ng trabaho, walang pagkain, kahit even their life, sabi po sa Revelation, sila ang maghahari kasama ng Diyos ayon sa chapter 7 ng Revelation. So, natanong niyo na ba kung bakit this is 666? Bakit di na lang 444, 999? Diba? Alam niyo po, sa Hebrew at Greek, bawat letra may numerical value. Ang tawag po dyan ay gematria sa Hebrew. Isopis yata sa Greek. I don't know the exact pronunciation. Pero mas maganda na yung gematria sa Hebrew. Kasi nung panahon ng Biblia, normal po yan ginagamit. Bawat pangalan, meron silang overall total, parang ng number. Ganyan. So, bawat number, may meaning. So, hindi po yan parang hinulaan lang or superstitious. Talagang meron po yung computation. Ito po ay symbolic language na ginagamit ng mga Jews para magturo po ng spiritual truth. Kasabay ng total numbers of their name.
Sa Biblia, ang number 7, kilala natin. Kilala natin the number of perfection, number ng Diyos. Number 7 is a number of perfection, completions, and holiness. Kaya 777 is the number of God. At alam niyo po ba, another trivia sa inyo, na ang total number ng ating Panginoong Jesus ay 888. Galing, no? 8 means po kasi new beginning. So Jesus is the ultimate of new beginning kasi siya yung unang-unang na-resurrect from the dead and also the new creations and new life. Kaya kung si God ay God is perfect 777, si Jesus po 888 that brings new creation and eternal life. Ayan, may trivia tayo, no? Now, pasok tayo sa 666. Ito na, no? Kasi maraming tao natatakot sa 666. So ano ba yung numerical meaning nito? 6 is equals to man. Tama? Man, man, man. Pag sinabing tao, equals to incomplete. Kulang. Yun po yun. Tapos makikita nyo pa, 3 beses siyang inulit. 6, 6, 6. Kasi po ang 3, yung pag 3 beses inulit po sa Biblia, nangangahulugan po yan ng pinakamataas na anyo. Sa Hebrew po, pag inulit ang isang salita ng 3 beses, ibig sabihin daw nun, absolute, final, walang kapantay, at complete. Yun na yun, parang ganun. Ito na yung pinakamataas na emphasis na ginagamit nila. Kaya di ba sa ating Panginoon, meron tayong tinatawag na Holy, Holy, Holy is the Lord sa Isaiah. Ibig sabihin nun, God is perfect, absolute, and infinite holy. So bakit ngayon itong 666 3 beses? Kasi based on biblical symbolism, 6 is imperfection, incompleteness, human weakness. Ayan, yung 666. Samantalang yung 7, perfection. Tama? Kaya ang number 6 is the name of man na hindi man lang, never, hindi kahit kailan makakaabot sa perfection ng Diyos. Parang hanggang dyan ka lang, 6 ka lang. You will never be on 7 because the 7 is for God and you are 6. Hanggang dyan ka lang. Ito po'y simbolo ng pinakamatinding anyo daw po ng human rebellion laban sa Diyos kapag 3 beses inulit yung 666. Pinaka-perfect imperfection. So kung meron pong perfect, kung may imperfection na magiging, paano ba explain yan? Parang siya na yung pinaka-perfect na imperfection. Lahat nasa kanya ng pagiging imperfect. Parang ganyan. After natin pag-aralan, yan na po yung katotohanan, no? As you see, ito yung buod natin. Yan nakikita niyo sa slide. Maraming tao nagtatanong. Pasok na po tayo dun sa mga question ng mga mananampalataya. When will this happen? Kailan mangyayari ito? Yung paglitaw ng beast at paglitaw ng second beast. Ayan. Ito po yung madalas na tanong ng mga tao. Malinaw sa Biblia po na meron tayong tinatawag na 7 years tribulation. Sa 7 years tribulation, dyan yung pasimula na kung saan po mangyayari itong mga pangyayaring ito na lilitaw ang beast at ang second beast. Pero alam niyo po ba na bago magsimula o mag-start ang tribulation, may isang napakahalagang event na mauuna muna. And that is the rapture ng church. Ayan. Ibigyan ko lang po. Babalik ko ulit ha. Sige. Ito po yung timeline ng end times. Bilang ako po na pre-tribulation believer, yung tribulation po, 7 years yan, ayon sa Biblia. I am a pre-tribulation. And since hindi po kasi yung tribulations and raptures yung topic natin, so hapyaw lang siya gagawin ko. Ayan. Naniniwala po ako, ayon sa 1 Thessalonians 4, verse 16 to 17, at 1 Thessalonians 5, verse 9, kukunin muna ng Panginoon yung mga bride niya
o yung church o yung mga mananampalataya niya bago niya ibuhos yung puot niya sa mundo sa gitna ng tribulation na yan. So, hindi tayo itinalaga sa galit ng Diyos, kundi sa kaligtasan. Malinaw yan. Kaya bago pa man po tumayo yung Antichrist, bago pa man maganap yung global deception, at bago pa matupad itong mga mark of the beast na ito, ang tunay na mananampalataya, iaangat ng Panginoon, kukunin ng Diyos, ayon sa 1 Thessalonians 4:16-17. And that's what is called the rapture. Pag nakita niyo po yung pinapakita ko ngayon, we are now in the present age. Ito po, na nandito pa si Holy Spirit. You are here right now. Hindi natin alam kung kailan po yung rapture of church. Ang sabi po, anytime, pwede yan dumating. At kapag nangyari yan, mag-i-start yung 7-year tribulation. Paano ito mangyayari sa palagay ninyo? That's the biggest question. Alam niyo po ba sa panahon natin ngayon, ang daming ginagawa ng US para po sa mga tinatawag nilang mga alien, ano daw yan, chorva, di ba? Kasi maraming mga theologians and Bible scholar na naniniwala na ang rapture of the church ay isisisi nila sa mga alien. Na kapag nangyari na nawala na ang mga believers of Christ, magkakagulo ang mundo for sure yan. Gets nyo? So anong ngayon sasagot ng mga tao? Ano ngayon isasagot ng mga nasa higher authority? Ano nangyari? Ano ngayon magiging question sa mga ibang hindi mananampalataya o may ibang religion? Ano nangyari? Saan napunta ang mga tao? Kaya nagkukumahog po ang mga tao ngayon makahanap ng reason para kung dumating ang rapture, maisisi nila sa mga alien. At sa mga deceive, they will believe na kinuha sila ng alien. Kaya marami pong taong magugulat. Even yung mga tao sa simbahan, meron ding mga pastor na maiiwan. The reason, we don't know. Maybe they are lukewarm. Maybe they are not serious on their relationship to God. Or maybe they are religious but doesn't have relationship to Jesus. Kaya itong mangyayaring global chaos na ito na pagkawala ng mga believers, ang siya namang gagamitin na timely, parang ganun, na paglabas ng Antichrist. So magulo ang mundo. Yak yan, magulo yan. For sure yan. Sabihin natin, yung driver ng aeroplano, believers ni Christ. So nung na-rapture siya, alam natin, pwedeng may mangyari hindi maganda sa aeroplano. So, nakapanood na ba kayo ng Left Behind, na movie? Diba nakita natin, ang gulo-gulo, nakawan, sunog, accident, and everything. Diba? Kaya, gagamitin yan, itong economic chaos na ito, global chaos na ito, ni Antichrist, para lumabas siya bilang isang hero. Lalabas siya doon na parang siya yung may sagot sa lahat ng mga nangyayari sa mundo. At dahil nga, naging questionable sa mga iba pang mga religion, yung pagkawala ng mga tao, sasamahan naman siya ng second beast na magpapakita ng isang milagro na paniniwalaan naman ng mga iba't ibang religious authority na siya nga ang may parang ganyan. Sila ang may parang kakayanan, sila ang may power. Diba? Ano bang sabi sa who is this? Parang sabi sa Revelation, sino itong makakagawa ng ganito? O sabihin, namangha ang buong mundo. Diba? So, dyan magsisimula. So, I am a rapture believer, and I believe, bago mangyari ang lahat ng yan, kukunin na ng Diyos yung mga bride niya. Marami po yung mga, parang typology, ganyan. And meron din yung sa mga pangyayari. And I hope, loobin ng Panginoon, magkaroon tayo ng lesson dito. But right now, ito yung lesson natin. So makikita natin dyan, magsisimula yan. Pag nagkaroon, sisisi na, for sure, sisi nila yan sa mga alien, na kinuha ng mga alien, magkakagulong buong mundo. Ayan, dyan mag-start yung 7 years tribulation. Sa beginning of sorrow, lalabas na parang hero, itong si
Antichrist. Pero pagdating ng 3.5 years, sa kalahating taon, lalabas yung abomination, desolation, lalabas yung tunay na kulay ni Antichrist. At dyan mag-start yung Great Tribulation. Ito na, yung pagbuhos ng mga galit ng Diyos sa mundong ito. At, ayan, so, yan muna. So, pagkatapos ng rapture, doon lamang magsisimula yung 7 years tribulation. Unang bahagi ng tribulation, lilitaw yung first beast, Antichrist, magtatayo ng global political system. Kasunod nito, lilitaw yung second beast, the false prophet, magtatayo ng global religious deception. And sa gitna ng tribulation, ipatutupad nila yung mark of the beast bilang tanda ng loyalty sa kanilang sistema. Kaya malinaw, ang church po hindi nandito sa panahon ng beast system. Praise be to God, dapat po matuwa tayo. Hindi natin mararanasan yung wrath of God. Kasi we are not appointed of that, sabi yan sa Biblia. Pero kailangan pa rin nating pag-aralan ito. Hindi para matakot, kundi para maging handa, maging matatag, maging masipag sa paglilingkod sa Diyos habang may panahon pa, mga kapatid. Ang rapture ay blessed hope ng church. Church, tayo po yun. Bride, tayo po yun. Mga lingkod ng Diyos, mga mananampalataya ng Panginoon. Ang tribulation ay para sa mundo. Marami pong theologian, Bible scholar naniniwala na ang paglitaw po ng Antichrist pagkatapos ng pag-alis ng mga bride of Christ. Kaya habang papalapit po yung sign of tribulation, mas lalo nating makikita na mas palapit na ng palapit yung rapture. At kung malapit na ang tribulation, ibig sabihin lang din po, mas malapit na ang pagdating ng ating Panginoong Jesus. Amen po ba? Amen. So why this must be happen? Bigay ko na lang po yung slide ko sa inyo, ha? Kaya na po nga. Yun na po. Para mas mabilis. So bakit ba kailangan mangyari ito, Sister Robbie? Yan. Alam niyo po, lahat ng ito, mas malinaw po ang sagot ng Biblia. Dahil ang Diyos po ay banal, matuwid at tapat sa kanyang salita, ang tribulation po, hindi yan aksidente. Bahagi po yan ng plano ng Diyos para tapusin ang kasamaan, hatulan yung mga rebellious people, at ihanda ang mundo para sa pagdating ng ating Panginoong Jesus. Transitions to the kingdom of Christ. Una po, kailangan itong mangyari dahil sinabi po yan sa prophecy. Sinabi po yan mismo ng Diyos. Ang propesiya ay hindi po para takutin tayo, okay? Kundi para ipakita na ang Diyos ay sovereign. Lahat ng sinabi niya, tutuparin niya. Ang tribulation ay fulfillment po yan ng Daniel 9, Matthew 24, at Revelation 9 to 19. Revelation 6 to 19. Pangalawa, kailangan pong mangyari ang lahat ng ito para hatulan ang kasamaan ng mundo sa ngayon. Ang mundo po puno ng injustice, corruption, immorality, and rebellion. Tama? Pero sa tribulation, ipapakita ng Diyos na walang kasalanang makakatakas sa kanyang hustisya. Pangatlo, kailangan itong mangyari para ihanda ang Israel. This is it. Ang tribulation, ang Israel po, ay sa tribulation, ang Israel po babalik sa Diyos at kikilalanin nila si Jesus Christ bilang tunay na Messiah nila. Kasi up to now, they are waiting for their Messiah. Amen. Kaya po ang daming ginagawa nga, naririnig ko nga po, may mga Matthew 24, fake, 28. unahan na nila yung parang fake rapture, ganyan. Meron din na parang nagsabi na si Netanyahu na handa na sila para doon sa pagdating ng Messiah. Parang ganyan. Kasi they are not believing that Jesus is the Messiah. That is why when the tribulation comes, ayan, ito yung tinatawag na Jacob's trouble. Hindi po yan church trouble, kundi Jacob's trouble. Ito yung mga anak ng yung labing dalawang lahi ng Israelite na doon sa panahon ng tribulation, lalapit sila. Kasi talagang ipo-focus ng Antichrist na talagang dikdikin at patayin ang mga Israelite, ang mga nandiyan sa Israel. Pagdating po ng tribulation, everything will happen po. Nakasulat yan sa propesya. But ito nga po, sa tribulation period na yan, bago dumating ang Panginoon, maraming magbabalik loob at makakakilala
sa Panginoong Jesus na siya ang tunay na Mesaya sa Israel. Okay po? At ang panghuli, kailangan itong mangyari para ihanda ang daan sa pagdating ni Jesus bilang hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos. Hindi po dadating ang millennium, yung millennium reign, hanggat hindi mo na winawasak yung sistema ng beast na ito. Kaya ang tribulation ay transitions mula sa kasamaan ng mundo papunta sa kaharian ng Diyos. Wow! Grabe, no? So, hindi pala puro mga pangat lang yung mababasa ninyo sa Revelation kaya natatakot kayo. Andyan ang blessed hope. Makikita ninyo, panalo tayo mga kapatid. Para lang kayo nanonood ng isang NBA games, sabi nga ni Pastor Bong, para kayo nanonood ng NBA games na alam nyo na kung sino yung panalo sa dulo. Diba? So, hindi na kayo kakabahan ng kakabahan. Dapat lang malaman nyo ano yung characteristic nitong beast na ito. At higit sa lahat, I believe na hindi po tayo dapat matakot. It will happen. It will come. But the will of God is mas done. Yung kalooban ng Diyos ang masusunod. Kaya tanungin lang natin sarili natin sa panahon na yun. Sino kaya sinusunod natin ngayon? Ano kaya yung ginagawa natin ngayon? Nagpapaayo na ba tayo sa takbo ng mundo ito? Diba? So, where will all of this lead us? Saan tayo dadalhin ang lahat ng mga bagay na ito? Ayan. Where will all of this lead us? Saan ba hahantong ang lahat ng ito? Simple lang po, sa victory ng ating Panginoong Jesus. Hindi po natatapos yung kwento sa mga Revelation sa mga beast lang, sa tribulation or month lang. Natatapos po ang kwento na yan sa pagdating ni Jesus, sa pagkatalo ng Antichrist at pagtatayo ng kanyang kaharian. Kasi po, una, pagkatapos ng 7 years tribulation, babalik si Jesus Christ sa second coming. Hindi na siya dadating na kordero. Hindi na siya dadating na baby. Kundi dadating na siya bilang hari, bilang kordero. Dahil po, He is your King. At sa kanyang pagdating, yun nga po, pawasakan niya na yung mga beast system, false systems, yung si Antichrist, yung mga sistema ng kasamaan. Pangalawa, balikan ko yung natin. Ayan, dito tayo pag after ng Revelation, magating ng Panginoon. Ayan, so pag natapos niya ng tapusin, wasakin yung sistema ng beast system na ito at ibulid si Satan sa kaila-ilaliman, dyan magsisimula yung millennium reign. Millennium kasi 1,000 years po yan mag-reign si Jesus Christ. Mababasa din po natin yan sa Revelation. So, and after nyan, dadating po yung tinatawag natin eternal state. Ito. Ayan. Pero before that, magkakaroon muna po ng judgment ha. Ito po yung final judgment. So, hapyaw lang kasi hindi natin pwede topic. So, dyan po sa eternity or eternal state, bagong langit, bagong lupa, wala nang pagluha, wala nang sakit, wala nang kasalanan, wala nang kamatayan. Ito po yung eternal home ng mga anak ng Diyos. Ito po yung dulo ng kwento ng Revelation. Hindi siya takot, hindi pag-asa. Revelation is revelation. Nire-reveal ng Diyos sa mga may relationship sa Kanya ang mangyayari sa mundong ito upang hindi sila matakot o hindi maging handa. Kaya kapatid, ang prophecy hindi horror story. Love story ng Diyos para sa Kanyang bride. Ang dulo ng lahat ng ito, hindi si Beast, kundi si Jesus Christ. Amen po. Application. Ayan, matatapos na po ako. Huwag po kayong magalala. Application mga kapatid. Ganitong mabigat ang pangyayari sa mundo. Paano tayo tatayo ngayon? Simple lang. Hindi po tayo naghihintay sa pagdating ng beast. Diba? Naghihintay po tayo para sa bridegroom. Sino yun? Si Jesus Christ. Kaya po kayong mag-focus masyado kung sino si beast. Huwag po kayong matakot sa mark of the beast. Ngayon pa lang, suriin mo yung puso mo, yung ginagawa mo. Who is the one who's controlling you right now? Amen? So, para po sa ating application, una pa lang, stand firm in the word. Kung ang deception, lumalakas sa mundo nito, dapat tayo lumalakas ang ating puso sa katotohanan ng Diyos.
Hindi ka matatangay ng mga kasinungalingang ito kung nakatayo ka sa salita ng Diyos. Amen? Pangalawa, stand firm in holiness. Ang mundo ngayon unti-unti hinuhubog ng beast system. Tama? Makikita na natin parang mga stage na may mga rehearsal na nangyayari. Kaya po ang church, ikaw, na anak ng Diyos, tumanggap sa Panginoon, dapat po, hinuhubog at nahuhubog ka na. Nakikita mo na ba na unti-unti kang nagiging tulad ng Panginoong Jesus? O stagnant ka pa rin at walang nangyayari? Baka sa kagaganyan mo at wala kang ginagawa, baka magulat ka na lang, naiwan ka na pala. Kaya po, live set apart, live pure, and live ready for the coming of Jesus Christ. Pangatlo, stand firm in worship. Ang marka ng beast tungkol po yan sa worship. Kaya ang tanong ngayon, sinong sinasamba mo araw-araw? Kung si Jesus ang hari ng puso mo ngayon, hindi ka matitinag anumang deception ang dumating. Pang-apat, stand firm in mission. Habang papalapit ang rapture, mas dapat tayong maging masigasig sa pag-abot po sa mga kaluluwa, sa pag-share ng gospel. Hindi lang tayo lagi nakikinig. Dapat po tayong magpagamit. May mission tayo na dapat gawin. Hindi tayo tinawag ng Diyos para magtago at matakot. Tinawag po tayo para magliwanag. Being the salt and light of this world. Panglima, stand firm in hope. Hindi tayo tinawag para po maging mga warrior lang, matakot lang. Tinawag tayo para umasa sa ating Panginoon. Dahil bago pa man tumayo ang Antikristo, bago magkaroon ng mga sistemang tatakan na yan, tatayo muna ang mga church sa alapaap kasama ng Panginoon. Amen? And that's our hope. At habang papalapit ang dilim sa mundong ito, o habang padilim ang mundong ito, mas lalo po nating nakikita na malapit nang dumating ang liwanag ng Diyos. Ako po nararamdaman ko yan. Pag habang pagulo na ng pagulo, Yes, that's like pinagpipray, Lord, I know you are now, malapit na talaga. Kasi nakikita na namin sa mundo ito. Bit by bit, talagang, true. nangyayari na yung mga pinophesy mo sa Biblia. Kaya ang tanong na lang po mga kapatid na sa mga nakikinig ngayon, pagkatapos ng mensaheng ito, simple lang po, kanino ka tatayo? Kanino ka sumasamba? Kanino ka nagiging tapat? Kasi kung ngayon pa lang, hindi ka natapat, hindi ka marunong mag-worship, hindi mo kilala ang Diyos, paano na lang pag naiwan ka sa mundo nito? Ang mensahe ng Revelation hindi para takutin tayo, kundi para ihanda tayo. Ang mark of the beast ay tanda ng pagkatalo, pero ang seal of God ay tanda ng tagumpay. So sabi sa Amen. Joshua 24 verse 15, choose you this day who you will serve. Ngayon na yung oras na to na mamili ka kung sinong pagsisilbihan mo sa buhay mo. Isuko na po natin ang ating isipan, ang ating pusong, ating mga ginagawa. Panginoong Jesus, huwag kang matakot sa mangyayari sa mundo ito. Mangyayari yan. Kasi yan yung nakatakdang mangyari. Pero ang ending ng Revelation is a blessed hope that Jesus will come again para tuparin ang mga pangako niya sa mga lingkod niya at sa mga tapat hanggang wakas. To God be all the praise and glory. Ito po ang iyong lingkod, si Sister Ruby.